China sa pagpasa ng Pilipinas sa dalawang bagong batas na naglalaman ng ating mga teritoryo. Iniimbestigahan na rin ng militar ang report tungkol sa mga mangingisdang hinaras ng mga Chinese sa Sabina Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ipinagkipit balikat lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alma ng China sa Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act na pinirmahan niya kamakailan. Nakadetalya sa dalawang bagong batas ang saklaw ng ating teritoryo at exclusive economic zone. Pati ang mga rutang pwedeng daanan ng mga barko at eroplano. Ayon sa China, malinaw na paglabag sa international law at kanilang maritime rights ang dalawang bagong batas. Nakapaloob sa Maritime Zones Act na sakop ng Pilipinas ang Scarborough Shoal at Spratly Islands na inaangkin din ng China. Maging ang nilalaman ng Archipelagic Sea Lanes Act, may diskriminasyon daw, sabi ng China. Dahil mas mahigpit umano ang regulasyon nito sa mga barko na pagmamay-ari ng mga bansang hindi kaalyado o kaibigan ng Pilipinas gaya nila. Nauna na ngang ipinatawag ng China ang ambassador natin sa Beijing para magprotesta. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na raw ikinagulat ang reaksyon ng China. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. Samantala, may ilang Pilipinong mangingisdang napaulat na hinaras na naman ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. October 12 umano, nang harangin at itaboy ng mga Chinese ang ilang mangingisdang galing Quezon, Palawan. Napapunta dapat sa Sabina o Escoda Shoal. 140 kilometers lang ang distansya ng Sabina Shoal mula sa Palawan. Kaya malinaw na pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero giit ng China, teritoryo nila ang Sabina o Xianbinjiao. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, hindi sila nawawalan ng bantay sa West Philippine Sea. Iimbestigahan din daw nila ang nangyaring panghaharas sa mga mangingisdang Pinoy. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.